Shalom sa inyong lahat. Ako si Rabbi Rich at ngayong araw ay hihimayin natin ang isang makapangyarihang katotohanan mula sa Korinto Kabanata 2, partikular na sa mga talata 6 at 7. Sinasabi sa atin ni Apostol Pablo na mayroong karunungang sinasalita para sa mga may sapat na gulang sa pananampalataya. Ngunit makinig kayong mabuti. Hindi ito karunungan ng mundong ito o ng mga pinuno ng mundong ito na lilipas din. Sa halip, ipinapahayag natin ang isang lihim na karunungan mula sa Diyos. Ang karunungang ito ay naitago noon. Ngunit bago pa magsimula ang kasaysayan, itinakda na ng Diyos na ito ay magdadala sa atin sa kaluwalhatian. Hindi ito tungkol sa karaniwang pag-aaral o mga titulo ng tao. Ito ay ang pagkilala kay Yeshua na Mesiyas bilang anak ng Diyos. Para sa mundo, ang mensaheng ito ay tila kamangmangan. Ngunit para sa atin na tinawag, ito ay may malalim na kahulugan dahil kayang gawin ng Diyos na karunungan at pag-unawa ang kamangmangan. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong boses. Narito ang aking tanong para sa araw na ito. Paano binago ng lihim na karunungan ng Diyos ang paraan ng pagtingin ninyo sa mga hamon sa inyong buhay kamakailan? I-pause muna ang video at mag-iwan ng tugon sa comment section sa ibaba. Excited na akong basahin ang inyong mga sagot. Bilang pagtatapos, tandaan natin na alam na ng Diyos mula pa sa simula ng paglikha na kailangang pumarito ang kanyang anak upang iligtas tayo sa kasalanan at kamatayan. Ang karunungang ito ay isang regalo na malayang ibinigay upang maunawaan natin ang kalikasan ng Diyos at mapahalagahan ang kaligtasang kanyang ipinagkaloob. Kapag nasa atin ang Espiritu, nasa atin ang isipan ng Mesiyas na nagpapahintulot sa atin na gumawa ng mga desisyong nakalulugod sa Panginoon. Salamat sa pagsama sa akin sa mabilis na pag-aaral na ito. Patuloy nating hanapin ang kanyang karunungan. Shalom! Haha!